Okay, good morning po ulit sa ating lahat. At napakabuti ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, napakabuti ni Lord. Pag sinabi pong napakabuti ni Lord, hindi po yan yung kagaya ng ating iniisip lagi na dapat magaganda yung nangyayari. Mabuti si Lord kasi na-promote ako sa trabaho. Mabuti si Lord kasi may kinita ako this week. Hindi po. Pag sinabing mabuti, anumang bagay daw pinagdadaanan mo, ramdam mo yung presensya niya. Ayun po yung mabuti. At maganda pong malinaw natin na kapag ang tao sumunod kay Lord, kasi po marami tayong naririnig, pag sumunod ka kay Lord, gaganda buhay mo, di ba? Totoo naman yon, kasama sa pangako ni Lord yun. Pero, alam niyo po, pag sinabing kasama mo si Lord, yan po yung tinatawag na mayroon kang assurance. Yan. Pag sinabing assurance, ano't ano man po ang mangyari, kasama mo si Lord. Sino pong gusto ng ganon? Kahit anong mangyari, mawala man yung mga bagay na meron ka, pero si Lord hindi. Satisfied ka pa rin. Amen po? Sapagkat dapat po matama po ang ating kaisipan sa mga gantong bagay. Kasi po in the Bible, ako rin po, napagtanto-tanto ko lang din, na-realize ko lang, na yung mga 12 ni Jesus, hindi naman yumaman dito sa mundo yon. Hindi naman sila alam niyo po yung mga ending ng kanilang death, no? Grabe, no? Iba-iba, may mga brutal pa nga nakamatayan. Even si Apostle Paul, kasi si Paul, bago niya ma-encounter si Jesus, talagang may kaya na tong taong to. Medyo naando siya sa middle class. May kapasidad siya, kumbaga ito, may kaya sa buhay. Pero nung sumunod siya kay Lord, tinalikuran niya yung mga bagay na yun. At the same time, ang kamatayan niya po ay iba sa mga disciples. Kasi siya ay pinugutan ng ulo. So, ganun yung kamatayan nito. Sabi ko, paano masasabi na pag sumunod ka kay Lord, maganda buhay mo? Yung kinahantungan nga nito ni Apostle Paul, hindi maganda. So, isa po sa nakita ko, ang tinutukoy pala rito, yung assurance. The life after here on earth. Amen? Sapagkat maraming tao, ang focus nila, nasa mundong ito. Tama, sinong amin ka, naging focus mo rin ang mundong to. Amen. Yung bang feeling mo, hindi ka matatapos sa mundong to, yan, papayaman ako ng sobra. Kaya may mga ganang tao na nagpapayaman ng sobra, talagang talo pa tayo. Tayo 24 hours lang, sila 36 hours a day. Grabe, no? Ano lang yan, energy drink lang yan, kaya ko yan. Walang tulugan, hindi po. Hindi po disenyo ni Lord yan na mamatay ka sa trabaho. Hindi po disenyo ni Lord na ibuhos mo lahat sa mundong to, tapos sa kanya walang panahon. Hindi po disenyo ni Lord yan. Hindi, blessing to ni Lord, Pastor, kaya okay lang yan. Mag-online na lang ako. Basta mahalaga to, opportunity. Hindi po. Napakahalaga po na dapat po higit sa lahat, hanapin mo si Lord. Amen. Amen. Because the Bible said, seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added. Kasama po ba yung gastusin natin sa buhay? Kasama na po ba yung future ng anak niya po natin? So, pag sinabing all these things shall be added, hindi lang po yung ating generation yan. And to the next generation. The more na inuuna natin si Lord, yung next generation, sila po yung magbe-benefit. Sino pa excited ba? Amen? Kaya po sa umagang to, makita natin kung gaano kahalaga po ang bawat isa sa atin. Amen po? Kaya po last, nitong within a week na to, napaka-busy ulit. Ang sarap maging busy kay Lord na. So, Tuesday, nagbiyahe po ako Tuesday ng gabi. Nakarating ako madaling araw. Tapos meeting ng Wednesday sa mga pastors. Tapos sa pagdating ng Webes, actually, hindi ko naman alam na may may opportunity na gano'n. May nagpa-bless po sa atin. So, Tuesday pa lang may nag-message sa akin, Kuya Pastor, pwede ka ba sa meron kasi ang kliyente, sabi niya. Pwede po ba kayo doon mag-business blessing? Sabi ko, sige po. Kasi wala pa naman papers na kaya pwede. Pagkasal, siguro hindi pa talaga pwede kasi wala naman tayong license. Pero sa mga gano'n, pinagpaalam ko kay Bishop. Sabi ni Bishop, ayos yan. Magandang praktisan yan para ma-develop ka. Sabi niya, dala ka ng asin. Hindi naman para ihagi sa kanila, no? Hindi naman. So, dala kang asin, dala kang kandila para... Kasi yung may principle kasi sa Bible na salt and light. Pero before that, yung kinokontak ako,
Sabi ko, Lord, ayos na opportunity para magawa yung purpose mo. Well, tanong sa akin, magkano po ba rate nyo, Pastor? Pinapresyon yung Diyos ko? Nakaka-insulto to Magkano? Parang ganun yung pagkabasa ko magkano Diyos mo, Pastor? Hindi. Hindi nito kilala yung Diyos ko. Sabi ko po sa kanya, wala po kasing hindi ko sinabing gano'n. Sa isip ko lang yan. Sabi ko, wala po kasi kaming isahod sa ganyan. Hindi po kami after dyan. Dahil po sabi ko, ang trabaho po ng pastor, mag-release ng blessing. Yan, sa mga nais, magpa-release ng blessing. Magdala ng pagpapala ni Lord kung ano po ipapabless niya. Pero meron kami tinatawag na love gift. Yan. Love gift yan. Tapos po yan, walang presyo. Yan kayo po dyan, depende sa heart niya. So after that, di ko na masyado ni-replyan. Nantay ko na lang yung confirmation. Tapos Webes, pumunta po tayo. Kaya ako yung nabigla, hindi pala basta-basta rin yun. Pagdating ko puro, nandun, siyempre high profile sa mundong to. Yan. Pero mas high profile tayo. Amen. Bakit? May Diyos tayong dala-dala. Dumating po ako, sabi ko, mga sosyalan to Siyempre, kailangan ko umasta na parang professional din. Tapos may nakita akong foreigner. Naku, Englishan to, sabi ko. Patay kang ilong ka, sabi. Nosebleed ako rito. Siyempre, hindi tayo nagpatalo, di ba? Padala tayo ng kingdom ni Lord. Blessed morning, sir. English. Hanggang dulo. May mga taglish naman. Pero so, after po na nakapag tayo, so we speak with authority. Talagang pinakita natin, padala tayo ni Lord sa buhay nila. Tsaka yung pinakamahalaga rin yung part natin. So, after noon, sabi ko, una na po kami. Nayaya pa kami kumain. Can you have some food there? Hindi po, we have to go because I have another appointment. Di ba? Hindi niya alam, wala naman talaga. Sabi ko, ayoko na rito nangangati na ako Puro sosyalan na Tapos kain daw. Hindi na po, salamat po. Ayun, sinabi natin. Wait lang, Pastor. May love gift kami. Medyo sabi ko, hindi po, sige. Kinuha nila, tapos binigay. Sumalis na po ako. And then, nakita ko naman sa binigay, ino-honor nila yung Diyos natin. Amen. Doon natin napakilala si Lord. Doon ako natuwa na hindi yung binigay kung nakita nila yung value ni Lord. At least kilala niyo yung Diyos ko. Diyos niyo rin yun. Sabi ko, nag-declare po ako doon na yung blessing. At the same time, syempre, may prayer in our heart. Like, Lord, sana makakilala sa itong mga to, Kasi alam ko, parang Catholic pa sila So, yun po yung ating And after that, syempre, yung natanggap natin galing kay Lord, through them, sabi ko, base kayo, mother, kain tayo sa labas. Sinare agad natin yung blessing na yan. So, ano pong ibig sabihin ng mga bagay na to? So, hindi pwedeng, kasi Bible na nagsabi, we are the head, not the tail. Amen? Hindi pwedeng mapapag-intimidate sa'yo yung mga tao na may mga position dito. Amen? Basta alam niyo pong anak ka ni Lord, ikaw ang may mas authority. Huwag kang papayag na parang ikaw yung sunod-sunuran. Amen? Kaya po, when we speak about God, dapat we need to speak with authority. Sarap na, no? With authority. So, ibig sabihin, dapat patunayan mo na padala ka ni Lord sa buhay. Amen po? At glory to God po sa mga bagay na yon. At gusto ko lang po linawin yung verse na yun. Napakaganda po kasi, habang sinishare ko po ito sa kanila, sabi ko, share ko rin to sa binangon. Ang ganda kasi. Sabi po kasi rito sa Matthew chapter 5, verse 14 to 16, the covenant of the salt and the light. Meron po daw itong divine connection. Sabi po sa verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol at hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa matatanglawan ng lahat ng mga nasa bahay. Verse 16, gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang iyong mga amang nasa langit.
So, tinutukoy po rito where Jesus uses metaphors to describe the role of this world. He called us salt of the earth. Ang ibig sabihin po niyan, meaning meant to have preserving and flavoring influence of the society. So, dito ro sa mundong to, ang disenyo sa atin ni Lord, magbigay daw ng, kumbaga sa pagkain, di ba pampalasa yan? Kailangan ng asin, no? Part siya ng preservation para ma-preserve. Di ba ganun yung ginagawa? Ilalagay doon ng maraming asin. Tapos at the same time, it gives influence. Yung bang yung katabi mo may alat. Hindi yung pawis ha. Yung alat na tinutukoy dyan, yung bang may something sa'yo. Amen? Yung bang nakikita or nagsha-shine si Lord. Kasi sabi rito, nakikita daw yan sa mabubuting gawa. So, once na ikaw ay may mabubuting gawa sa iyo pong buhay, alam po yung tao na re-recognize ka. Tama? Yung bang na-appreciate ka. Yung pinost po natin yung groundbreaking ceremony na yan. Kahit po ako, habang tinitignan ko yung mga pictures na yan, ako, nakaka-bless ka naman, Lord. Ako, ang ginagawa ng mokong dyan sa picture na yan. Kaya nakikita ko, mokong lang to dati. Tapos ginagamit mo, Lord. Sabi ko, ikaw talaga to, Lord. Padala mo ako doon. Kasi kung ako lang, baka paalisin lang din ako ron. So, nakita ko yung mga messages, yung mga nagko-comment. Sabi ko, nakikita yung alat mo, Lord, sa buhay ko. At dalangin ko po, Lord, more to come yan, sabi ko po. Tapos yung isa kasi dito, tinutukoy yung liwanag. So, dapat tayo rin po daw ay magliwanag. Amen? Kaya hindi pwedeng anak ni Lord nagtatago lang. Hindi pwedeng anak ni Lord, yung bang wala kang plano para kay Lord. So, may pangarap tayo sa mundo, may pangarap tayo sa buhay, sa pamilya, pero higit sa lahat, dapat daw po meron ka rin pangarap kay Lord. At dapat po dyan, iisa lang tayo ng pangarap. Dapat ang dream natin dyan, pagliwanagin si Lord sa buhay natin. Sino pong gusto mong magliwanag si Lord sa buhay mo po? Amen? So, dun po yan, ayan po yung long journey na tinatawag. Kaya po sa buhay natin, mas piliin mong magliwanag si Lord. May mga magpapadilim sa'yo, pero dapat piliin mong magpaliwanag si Lord. Yung bang sa dami ng dilim, ikaw yung liwanag. Yung ang laki-laki ng problema dahil dumating ka, nakakita sila ng hope. Or pag dumating ka, wala na, lalong dumilim. Hindi po. Dapat mas lalo tayo magsashine. Kaya sabi mo sa tabi mo, dapat magliwanag. Amen? So, ayan po ang ating purpose. Talagang hindi pwedeng hindi magliwanag si Lord sa atin. Amen? Sabi po rito sa Proverbs 16 verse 3, commit your word to the Lord and your plans will be established. So, maraming tayong plano, marami tayong gustong marating sa buhay, pero ito lang daw ang susi. I-commit mo raw kay Lord. Sino po ditong gusto mo italaga yung buhay mo, yung mga plano mo kay Lord? Yung bang handa mong i-allow si Lord para pakailaman yung plano mo? Di ba ang hirap nun? May plano ka pinapakailaman, parang hindi pwedeng galawin. Planado na to, di ba? Pero pag si Lord, may plano ka, pinaayos mo kay Lord. May aalisin si Lord. Tapos may dadagdag, mababago talaga. Pero ano pong mas the best? Yung plano ni Lord, plano natin. Tama, plano ni Lord. Yun po yung aking laging kay Lord. Kaya po after din matapos natin mga message, pinapacheck natin kay Lord. Lord, ano ba, may sobra ba rito? May mali ba rito? Pakitanggal nga po. So, kasi kailangan ng acknowledgement ni Lord. So, sabi rito, commit to the Lord whatever you plan and your plan will be established. Doon lang siya ma-establish. Yung bang kahit anong mangyari, dahil si Lord ang nagsabi, mangyayari. Amen? Kaya po kailangan sa lahat ng ginagawa natin na to, ay dapat let us do it for the glory of our Lord. So dapat ayan lang po yung pinakamotibo natin for the glory of our Lord. So pagkain na po yung motibo natin, alam niyo po, wala ka nang ikakaya. Wala ka nang ikakatakot. Alam niyo po yung nandun tayo sa CDC, dumating yung, kasi di ba yung mga bigating tao sa mundong to, di ba? Ganun yung bihira mo makita yung mga yan. Yung may-ari ng 7-Eleven, nakita nyo na po ba? Kahit ako hindi pa eh. Okay, tsura nun.
ano pa, yung may-ari ng SM, di ba? Yung mga anak, hindi mo makikita yan dyan sa tabi-tabi. Bihira. Pero nakita ko rin yung ano ng CDC, President. Ito pala yung ano ng CDC. Yung Clark kasi yung private yan eh. So, naandun yung mismong President. Tapos yung mga iba pang ano, high officials. Tapos may mga bodyguard pa. Pero, ang malinaw kasi sa akin, padala ako ni Lord Dan. Kaya po, sabi ko, gagawin ko to para kay Lord. Hindi para sa mga taong to. Kasi minsan tayo nagiging people pleaser, tama? Gagalingan mo kasi may nakatingin sa yung, ay ito, baka i-promote ako nito, baka kontakin ako. Ginawa lang po natin yung part natin. Tapos po, bago tayo malis, sabi sa akin yung coordinator doon, Sir, baka pwedeng makuha ka ulit sa susunod. Baka malay na sa opening, di ba? Kasi groundbreaking gagawin pa lang. By February daw yung kanilang pinakang opening. So, Pastor, sabi niya, Pastor, pwede ka ba namin kuhain ulit sa ano? Sige po, wala pong problema. So, hindi po tayo maghahabol, kundi ang mga tao. Kasi yung presensya ni Lord, kahabol-habol. Amen? Kahabol-habol ang presensya ni Lord. At pag hinabol din natin si Lord, yung mga pagpapala ni Lord, susunod lang. Pero pag ang pagpapala hinabol mo, hindi ka habulin ni Lord. So, dapat po alam natin ang prinsipyo ng Bible. At sa umagang to, ito po yung ating pag-uusapan sa dinami-dami na po ng shinare natin. Tama po? Lalo po, sino po ditong lalo mo nakilala si Lord? Amen. Yung inisa-isa po natin yung character ni Lord. At sa umagang to, last week po kasi yung yung Jehovah Jireh o Yahweh Jireh, the God who provide. Amen. So yung mga pangangailangan natin na kay Lord lang pala. So ngayon po sa umagang to, ang ating pong pag-uusapan is Jehovah Rapha. Sabay-sabay nga po tayo. Jehovah Rapha. So, Yahweh Rapha. The God who heals. The healer. So, marami po tayong sakit na nararamdaman. Emotional pain, physical pain. Tama? So, ito po pala si Yahweh ay pwede natin ding tawaging manggagamot. Amen? So, maraming manggagamot sa mundong to, pero may manggagamot na pag lumapit ka, lumalala. Pero kay Lord, sigurado papagalingin niya. Before we continue, let us bow our head. Let us ask God with wisdom and understanding para po sa mga bagay na to. Let us pray. Lord, salamat po sa iyong kabutihan sa umagang to. Dalangin po namin, Ama. Lord, mangusap po kayo sa puso ng bawat isa. Lord, bawat salita pong, Lord, sa salita ng iyong lingkod, Lord, ikaw po ang mga bagay na to. Sa tulong ng Santong Espiritu, Lord, mangusap po ito sa puso namin. Lord, interpret mo po, Panginoon, sa heart namin ang mga bagay na ito. Nasa ganun, Lord, magdala ito, Lord, ng transformation sa aming buhay, sa aming kaisipan, Lord. Lord, as we go out later in this place, Lord, kami po'y bagong muli, Panginoon. Lord, the reason, Lord, why we seek your presence, because, Lord, in your presence, there is wisdom, Panginoon. There's love and there's courage, Panginoon, para gawin ang iyong kalooban. Salamat po, Ama, at samahan niyo po kami sa umagang to. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sabi po rito sa Exodus chapter 15 verse 26. Basahin po natin sa NIV, New International Version. Sabi po diyan, He said, if you listen carefully to the Lord, your God, and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands, and keep all His decrees, I will not bring on you any of disease. I have brought you on the Egyptian, for I am the Lord who heals you. Basahin po natin sa Tagalog para mas lalo nating madama po ang kanyang salita. Sabi sa Exodus chapter 15 verse 26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. So alam natin yung background sa Egypt bago makalabas ang mga Israelites. Kasi nga, naririnig ni Lord yung daing ng mga Israelites. Tapos kinausap si Moses at the burning bush, tama?
Alam niyo po yung kasaysayan? So yung 10 salot pala, si Lord pala daw nagpadala. Malinaw po, sabi ng Bible, no? Kagaya ng ginawa ko sa Egypt, ako ang nagpadala nun. So si Lord pala, pwede siyang magpadala ng blessing. Sino pong gusto mo makatanggap ng blessing? Yung mga unexpected moment. Di ba? So, sabi po rito, si Lord pala hindi lang din blessing ang pinapadala niya. Pwede rin palang sumpa. Pwede rin palang salot. Sabi, no? Bakit niya papadalan pag matigas ang puso? Si Lord pinadala si Moses kay Pharaoh. Sinabi na yung hinaing ng Lord, yung gustong mangyari, matigas ang puso. Sa ika-10 salot, dun lang na-convince yung Paraon. Pero hindi pa rin pumayag yung Paraon. No? Hinabol pa rin sila sa dagat na pula. Alam natin yung kasaysayan, no? So, pagka pala tayo, ang isang tao, ayaw nating sundin yung kalooban ni Lord. Magpapadala siya ng mga bagay na ayaw natin. Amen. Hindi para dahil hindi kanya mahal. Sometimes, God is about to irritate us. Sino po dito may kati-kati minsan, di ba? Yung bang minsan may ayaw ka sa katawan mo, di ba? Nakakairita, no? Alam niyo po ba si Lord, sa buhay natin, ganun din po, bibigyan kanya ng mga uncomfortable situations para alisan mo yung bagay na yun. Kasi po ang nakakatakot daw na karanasan ay yung Kristiyano ka, tapos feeling mo walang panganib. Yung feeling mo, ay wala naman akong dapat gawin. Simbawe, okay na yan. Hindi pala ganun. Si Lord pala, may assignment siya may pinapa-assignment siya sa atin, pero mahalaga, hakbangan natin dapat. Kaya po itong Israelites, ginawan ni Lord ng paraan para makaalis sila. So si Lord pala, kailangan ni Lord ng human participation. Ano daw pong kailangan? Human participation para magkaroon ng divine intervention. Hindi pala pwedeng si Lord lang lagi. Amen. Tama? Yung bang hiling ka ng hiling kay Lord, pero ayaw mo namang unahin si Lord. Ayaw mo magbigay ng oras kay Lord. Tapos hindi, sige Lord, last na to. Promise. Tapos next week ulit, promise Lord, last na ulit to. Hindi po. Si Lord, pwedeng tao mauto, pero si Lord hindi. Amen. Iba yung Diyos na to. Hindi mo siya maloloko. Kaya po itong Diyos na to, at siyang ating pong Diyos sa kapanahon ng ito, iyon po yung kanyang ginawa. Sinabi sa mga Israelites. Alam niyo po itong background na to, tignan pa po natin ibang background, no? So, yung chapter 14, yan na po yung dumaan sila sa Red Sea. Tama? Yun po yung nahati ang dagat, nakatawid sila. Ang chapter 15 naman po, verse 121, ito naman daw po yung after nilang makatawid. Yung after nilang makatawid sa makapigil hiningang Red Sea, kahit ako siguro nandun, no? Tapos makikita mo yung alo na nahati yung tubig sa dalawa. Tapos dadaan ka sa gitna, dry ground. Di ba makapigil hininga yun? So alam niyo po, after nun, ay napakanta sila kay Lord. Yung The Song of Moses. So inawitan nila si Yahweh, nagpuri sila. Yan, mababasa niyo po yan sa Exodus chapter 15, verse 1 to 21. Sino po ditong pag may mga muntik-muntikana ka na napapahaleluya ka kay Lord? Hallelujah, muntik na ako ron. Diba? Kay buti mo, di ba? Ako minsan ganun pag minsan nakaiwas ako muntik na ma-aksidente. Kay buti. Muntik na ako ng Lord Muntik na ako maging kwento So, napapakanta ka kay Lord. Napapa-thank you ka ng talagang sincere kay Lord. Muntik na ako dun, Lord. Kung inabot ako nun, wala. Finish. So, napakalaga na every time God save us, dapat mas lalo mong papurihan si Lord. Amen. Marami po kasing series sa buhay natin na inililigtas talaga tayo ni Lord. Hindi lang natin minsan nare-recognize. Tama? Yung lamang pong pagtulog ano na yan bingit na yan, di ba? Hindi natin alam kung may bukas pa, di ba? Magigising pa kaya tayo, di ba? So maraming instance na gano'n na hindi mo masasabi ang kasunod ng ating buhay.
Kaya po dapat makita natin that every day of our lives, God always save us. Sino pong thankful ka kay Lord? Amen. Lagi kanyang nililigtas. Amen? So, ano pa pong mga bagay na nakapaloob dito? Exodus chapter 15, verse 22 to 25. Basahin po natin. Ang sabi po rito, pinagayak ni Moses ang mga Israelita. At umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang ng Shur. 3 araw na silang naglalakbay, ngunit wala silang nakikitang tubig. Sa wakas, verse 23, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag itong batis na mapait. So kasi po ang Israelites, after nilang makatawid sa Red Sea, nandun sila sa paglalakbay. Tama? Ayun naman po yung pinangako sa kanila ni Lord, di ba? Maglalakbay kayo, dadalhin ko kayo, 3 days sa ilang, tapos mayroong journey na 40 days para dun sa aking bayang pinangako. Doon nakalagay doon sa bayan ng pinangako, the land flowing milk and honey. Sa panahon natin ngayon, pwede nating masabi na milk and honey, yung mga pangarap mo sa buhay, di ba? Yun ang kinikinita mo lang sa isip mo, na ito, mangyayari to. Yung bang kinikiliti ka ng dream mo. Pero alam niyo po ba, ito po yung pangako sa kanila. But the saddest part, imbis na 40 days, anong nangyari? 40 years. Grabe. So, basahin ba natin, bakit nangyari ang mga bagay na to? Ang sabi po sa verse 24, nagreklamo kay Moses ang mga Israelita. Ano ngayon ang iinumin namin? So, likas talaga po sa mga Israelita yung mareklamo. Sino po amin? Kahit tayo, di ba? Nagkakaroon tayo ng ganong heart na hindi tayo satisfied. Pag malamig, sobrang lamig. Lamig naman. Pag mainit, ang init naman. Di ba? Yung bang si Lord, ano kaya gusto nitong anak ko na to? Mainit, nainitan, malamig. Pag warm, parang kulang, di ba? So, napakalaga po na dapat sa lahat ng sitwasyon, maging mapagpasalamat. Kung saan ka inilagay, ako po ganun yung prayer ko kay Lord. Lord, kahit saan mo kayo ilagay, Lord, thank you, Lord. Kahit anong sitwasyon ko, sige, Lord, marunong naman mag-adjust tayo. So, dapat ganun pala ang mga anak ni Lord. So, anong man meron, dapat mapait, no? Yung tubig, sabi. Pero makakainom sila. Amen. Di ba? Minsan may tubig tayong gano'n, di ba? Parang iba timpla ng tubig na yan, di ba? Minsan gano'n. So, ang mahalaga ron, minsan kasi, no, may blessing naman, kaso ang tao hinahanap yung hindi yon, yung masigit pa. So, si Lord pala, may mga series sa buhay natin na papadaanin ka sa gano'n. Iti-train talaga yung puso natin. Dahil po sila, doon palang bagsak na, no? Mapait to, Moses, ha? Ba't naman ganito yung tubig dito? Sabi kasi rito, dahil dito, humingi ng tulong si Moses kay Yahweh. Itunuro naman sa kanya, ang isang putol na kahoy, kinuha ni Moses at inihagis sa tubig. Nawala ang pait na yun, doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. So, yun na po yung binasa natin ng una, yung verse 26, na ito pong mga bagay na to, kailangan nilang sundin. Kasi alam ni Lord, ng journey nilang dadaanan, hindi madali. At alam din ni Lord, bago pa nila daanan, nakikita na ni Lord, ito along the journey, magre-reklamo to. Along the journey, itong mga taong to, hindi satisfied. So, si Lord pala, napaka-advance niyang Diyos. Alam na niya, hindi pa nagaganap, alam niya na yung mangyayari. So, sabi ko, grabe yung power nito ni Lord. Kaya po, kagaya ng share natin una pa lang, na si Lord, bago pa tayo makarating sa dulo, nandun na siya. Nasa finish na si Lord. Actually, hindi pa po nilalala ang mundo, tapos na po lahat ng plano. Kaya pala yung sa Revelation na may bilang na yung pupunta sa langit. Dati naadlangan ko yan eh. Hindi mo totoo yan. Parang yung may bilang, hindi lahat papasok. Yung pala, alam naman talaga na pala ni Lord kung sino.
Tapos kailan namatay si Jesus sa cross? Ano po yan, Pastor? 2,000 years ago. Hindi po. From the very beginning, namatay na si Lord sa cross. Planado na pala ni Lord lahat yan. Naganap na. So, lahat po ng nangyayari to is just an execution. So, nagaganap to, pero tapos na kay Lord. Grabe, no? Kaya po yung mga hinihiling mo kay Lord, tapos na kay Lord. Naayos na ni Lord. Sino pa excited? Papapangyarihin na lang ni Lord. Amen? So, lahat ng mga bagay na, kaya pala sinasabi lagi ni Lord, do not worry. Pangit man yung daan, kasi hindi naman pinangako po ni Lord na smooth yung dadaanan natin. Pero ang isa lang lagi ko nababasa, may pangako si Lord. Diba? Your life will become prosperous and successful. Mararating mo tong lugar na to, the land flowing milk and honey. Pero wala siyang sinabi na yung magiging daan mo, swabe lang. Smooth lang. Hindi po. Pero kasama po kasi sa pagsubok sa journey para lalong maayos ang puso. Amen? Para mas lalong matama ang kaisipan, para po pag naandun ka na sa pangako ni Lord, deserve mo talaga. Amen? Alam mo paano i-value yung meron ka. Imagine niyo po kung hindi ka train, tapos binigay ni Lord yung promise niya. Ano po mangyayari doon sa binigay niya? Masasayang lang, saglit lang, no? Bigyan mo ng 1 milyon yung tambay. Nagtatawag na ibang tambay yan. Kain tayo. Ubusin natin ito maghapon. Wala na. Sinayang. So, kaya po, kasama talaga ang pagsubok sa buhay. Pwede mo sabihin mo sa katabi mo, kasama talaga. Kasama talaga. So, ang problema lang, yung heart natin, kung tama ba. Kaya binigyan sila ni Lord dito ng alituntunin para sumunod sila ng tama. Kasi nga po, hindi nila alam paano mamuhay. So, sa verse 26, ang sabi kasi rito, ang sabi niya, kung ako'y buong puso ninyong susundin. Hindi pala kalahating puso. Hindi pala pag okay ang puso nyo, sundin nyo ako. Hindi. Kahit pala hindi ka okay, tapos sumunod ka kay Lord, ibang klase kay Lord yan. Amen. Napapaganon mo si Lord, oh. Ayos itong anak ko, ah. May toyo, may suka, pero sumusunod. Amen. Tama? Sabi ko ay, kay Ito Emberga, sakit ng tiyan ko. Ang dami ko kasing kinain within a week, eh. Pero sabi ko, kailangan, magpipreach ako, kailangan. So, sa biyaya ni Lord, wala na, hindi ko na siya naramdaman ngayon. Napakabuti talaga ni Lord. So, sometimes may hadlang, pero testing lang pala ni Lord yan. Kung tutuloy ka. Kasi pag nag-yes ka, mababago yung kwento. Pero pag nag-no ka, Kuya Nix, ikaw na lang mag-preach. Hindi ko kaya, eh. Masakit tiyan ko. Hindi ako bababa. Hindi sira ang kwento, no? hindi kay Lord, eh. So, nasa una talaga ang pagsunod. Obey first before the blessing. Sino pong gusto mo ng mga pagpapala ni Lord? Kailangan may pagsunod muna. Kaya po, salamat po sa ating pong binaba. Sabi ko, tuloy tayo bukas. Hindi ko rin alam yung decision ko, eh. So, Lord, yung decision mo, Lord. Kasi kung ako, wala na muna para pahinga kami. At the same time, safe. Pero gusto pala ni Lord. Buti na lang, tinatanong natin si Lord na gusto mo, tayo ayaw natin, pero si Lord gusto pa. Sige Lord, sabi mo eh. So, the same time, birthday pala ni nanay, no? Yeah. So, birthday nanay Veronia, nandiyan si nanay. So, napakahalaga po na nakikinig tayo sa tinig ni Lord. Amen. Kaya po maraming sumusunod sa bishop natin, napaka-humble na pastor. Hindi po siya aral, drop out, pero ang dami nakikinig na pastor. Tapos yung mga nakikinig sa kanya, mga graduate ng mga doctorate, theologian, pero nakikinig sa drop out. Bakit? Nakikinig kasi sa tinig ni Lord. Yung tinig ni Lord, yun yung sinishare niya. Kaya yung mga tao nakikinig. So, ganun din po ang yung lingkod. Ayun po yung lagi kong prayer kay Lord. Lord, sana lagi akong makarinig sa'yo. Para ang mga tao, hindi sila nakikinig ng aking salita lang, kundi sa'yo talaga. So, channel lamang po tayo. So, ito po mga to, imbis na sumunod ng buong puso, buong pagre-reklamo. May kilala po kayong ganun? Hindi siya masunurin. Buong reklamo. Grabe naman term to. Pastor, buong reklamo. Kasi buong puso yung required, pero buong reklamo. Kung gagawin ninyo ng buong matuwid at susundin ang aking kautusan ng mga tuntunin. So, imbis daw na gawin ang mga
tuntunin na Lord na matuwid. So, buong baluktot na ginagawa. So, bang yung laging, yung gusto ni Lord, ayaw niya. O kaya gusto ni Lord, kaso hindi niya masunod. Eh, after nga, nandun yung blessing eh. Tama? Ano pa mong sabi dyan? Buong pusong paglabag. Grabe, no? Hindi ko ipaparana sa inyo ang alinmang mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. So, si Lord, ito po yung gustong-gusto niya, pagpalain tayo. Pero ang mga tao kasi, ayaw naman talaga ni Lord ng tao masaktan. Ayaw naman ng tao, ni Lord ng mga tao malungkot. Pero ang tao rin palang gumagawa. Kaya sila nalulungkot. Kaya sila nasasaktan kasi meron ng batas eh. Meron ng utos si Lord, hindi ginawa. Sino pong gusto mong masaya ka lagi? Sundin daw lagi ang salita ni Lord. Sino pong gusto mo lagi kang protected? Sundin lagi natin ang batas ni Lord. Because the Word of God is not just the book of love, but it is the law of God. Amen? So, batas talaga ni Lord to. Yung sinabi niya rito, ito na po talaga yan. That's why, ito pong ginagawa nila Moses, ay talagang maingat ni Moses. Kaya po kada daing ng tao, sumbong siya agad kay Lord. Yan ang maganda no, sa isang lingkod ni Lord. Pag may tanong ang member, diretso kay Lord. Ako po, yun din yung laging prayer kay Lord. Lord, may kakausapin ng tao. Ano bang, kayo kasi may kailangan yan. Sana mabanggit ko sa kanya yung gusto mo ipasa. So, sa biyaya naman po ni Lord, pag nakakausap natin yung tao, bakit mo alam, Pastor, yung solusyon, diba? Eh, hindi ko naisip yan eh. Buti naisip mo, diba? So, hindi po ako yan. Yung pong ating Diyos na buhay. Amen? So, kaya po, tayo po, bawat isa sa atin, pwede ka rin gamitin ni Lord. Sino pong gusto mong gamitin ka ni Lord? Yung bang may mababanggit ka sa taong problemado, tapos nung nakausap ka ng tao na yun, parang hindi ikaw yung kausap ko. Parang yung presensya ni Lord, ramdam ka sa'yo. Tama? So, kailangan po natin ng mga bagay na yun. Because without the presence of God, wala pong anointing na tinatawag. Yung bang ang dami na niyang sinabi, wala ka pa rin na-get. Labo na makausap nito. wala akong na-receive. Pag alis niya, bang lungkot pa lalo. Lalo mong pinahirapan, no? Lalong sumakit yung kalooban niya. Kaya po, we need to pray wisdom. Sabihin po natin sabay-sabay, wisdom. Wisdom. Kasi ang wisdom galing po kay Lord. Kaya po sa panahon natin ngayon, kung meron mang Moses, sa ating pong simbahan, yun po ang inyong lingkod. Amen. Ako po ay na-assign lang naman ni Lord. Pwede naman si Kuya Nico, pwede naman si Tito Sherwin, pwede naman kahit sino sa atin. Pero wala rin po ang magagawa. Ayoko man dito. Dito tayo nilagay ni Lord. So that's why we need to hear the word from the Lord. At sa biyaya naman ni Lord, nagbababa siya palagi. So, sino naman po ang mga Israelites? Yan, kung si Pastor Moses, sino naman po ang Israelites? So, kayo po yan. Amen. Ako po ay sumusunod lang kay Lord. At ganoon din po, susundan nyo lang ni si Pastor. At isa lang sigurado, hanggat ako'y sumusunod sa tamang daan ni Lord, hindi po kayo maliligaw. So, napakalaga po na sumunod po tayo sa gusto ni Lord. So, kung ano man po ang ating binababa, salamat din po sa inyo kasi nga po, in-announce natin na meron. Kahit hindi tayo sure kung anong mangyayari kinabukasan, nandito po kayo. Pwede bang palakpakan nyo yung sarili na sapagkat deserve nyo po kasi sinunod nyo yung tinig ni Lord. So, pwede namang hindi talaga pumunta. So, diyan po ay lalo tayong nako-confirm na tayo'y sumusunod sa kalooban ni Lord. Amen? At nakikita rin natin, nakakabuo na tayo ng team sa biyaya po ni Lord. So, that's why we need our Jehovah Rapha. Kasi po in Numbers chapter 21, yan, talon lang po tayo dito sa isang chapter na to sa Numbers, Book of Numbers. Para po maintindihan natin, bakit si Lord ay Jehovah Rapha? Bakit nagpapagaling si Lord? Ano po yung mga example niya sa Bible na talaga pong siya ay nagpapagaling? Ang sabi po kasi rito, the story of the bronze serpent, ayan po yung kanilang problema. The Israelites were complaining and as a punishment from God, venomous fiery serpent
were sent to fight them, causing many to die. So, si Lord talaga, nagpapadala siya ng mga bagay sa buhay din natin. Hindi lang pagpapala. Kaya po ito, nagpadala siya ng makamandag na ahas. Ano pong pinakamakamandag na ahas sa Pilipinas? Philippine Cobra. Pag natuklaw ka yan daw dyan, mag-chat ka na lang sa GC. Sabi ko, pag ako siguro tuklaw, sabi ko, Lord, salamat sa lahat. Salamat, family, I love you all. Goodbye. Bakit? Ano daw yun? Mabilis na kumalat eh. Nagpo-post na lang ako sa Facebook ng paalam, word. Thank you. I love you all. Pinibiro ko yung mga kasama ko, sabi ko. Pero, ito raw, venomous snake. So, kung sino daw makagat o matuklaw, mamamatay. Ang utos daw ni Lord, the people cried out to Moses for help. Grabe, no? Kailangan pala talagang gawin ni Lord. Ayaw naman talaga ni Lord gawin yun. Pero minsan kailangan, matigas na kasi yung ulo eh. Sino po dito ang aamin? Di ba? Minsan, nakikipag-matigasan tayo kay Lord. Mukhang mas okay to, Lord. Ngayon lang naman, Lord. Hindi, anak, mas okay to. Baka ngayon lang, Lord. Baka mas okay to sa plano mo eh. Grabe, no? Yung idea mo, binabargain mo kay Lord. So, mahirap po yan. Kaya po itong mga taong to, dahil may gusto sila kaysa sa gusto ni Lord, makulit, pinadalan ni Lord. So, ang nangyari po, humingi ulit ng tulong kay Lord, and the snake and put in a fall. Ito po yung solution. Anyone who was bitten by the snake could be healed by looking at the bronze serpent on the fall. Outcome, Moses made the bronze snake and the fall who looked at it recovered. Kung sino daw po natuklaw, imbis na mamamatay, tumingin lang daw po ron sa pole na na merong ahas din na simbolo, ay gagaling. Kaya pala yung simbolo ng sa Mercury drug na. Kaya pag bumibili ka, yung logo doon. Isang pole na gano'n, tapos may ahas. Di ba, doktor? Yung logo, di ba? Yung pala, yung biblical pala. Kaya pala pumupunta ka ng Mercury, di ba yung mga bilya ng gamot? Recovery pala meaning, yung gamot. Sino po may natutunan? So, napakalaga po na tumingin tayo dun sa solusyon. Kaya po pala ganun, no? Kung anong problema, yun din daw pala ang solusyon. Tama, no? Gandang revelation, no? Kung anong problema, yun ang solusyon. Sino pong nangailangan ng pera? Ako po. 2 kamay. So, kung pera ang problema, pera din ang solusyon. Isa po sa natutunan ko yung within the past few months na. Na yung principle ni Lord. The more you give, the more you receive. Totoo ba yung Lord? Pero naniniwala naman ako kay Lord. Pero parang parang palugi naman yung Lord. Kasi lalo ka magiging giver. Na-testing ko talaga si Lord. The more na-giver tayo, lalong may bumabalik. Yes. Tama po? Kaya sabi ko yung love gift ko, nalula ako eh. Grabe yung honor nila kay Lord. Hindi maliit. Sabi ko, ubusin ko to sa pamilya ko. Kasi naniniwala ako, pag ginamit ko to, kay Lord pa rin naman ng pamilya, di ba? Family ministry. Ibabalik ni Lord to. Doble pa dun sa nakuha ko. Kaya po, yung mga pamangkin ko, the best tito ka talaga. Niyayakap ako. Thank you, tito. Sarap ka. Pinakain ko kasi sa Anli. Yung eat all you can. So, hindi mo alam, yung influensya mo, nakikita si Lord sa buhay mo. So, sabi ko, dapat pala, the more na nagiging blessing ka sa tao, nagsha-shine si Lord. So, yun pala yun, sabi ko. Kaya pala, the more we give, the more we receive. At sa biyaya naman ni Lord, within a week, binalik din ni Lord yung nagamit natin dyan. Sobra pa. Sabi ko, ang lupit mo talaga, Lord. The more na nagpapakawala tayo, the more na nagbabalik si Lord. Times 2 pa nga, times 3 pa. So, sino pong gusto mo maranasan ng mga ganung bagay? So, dapat lalo tayong maging generous. Hindi lang po sa pera yan, pati sa pagmamahal, pati sa mga attentions, pati sa mga, lalo sa time mo para kay Lord. So, ano pa po yung mga example dito? Bukod sa pera, yun, pag malungkot ka, sino pong malungkot? Sino nga amin na malungkot ka within a week? Kung malungkot ka raw, magpasaya ka ng iba. Parang hirap naman ng pastor, malungkot na nga ako eh. Dapat mandamay na lang ako ng bad trip kasi bad trip ako, pastor eh.
Hindi pala. Kung ikaw ay malungkot, dapat the more na lalo kang magpasaya ng tao. Pwede pala yon. So, alam niyo po, habang ginagawa mo yon, nagbe-benefit ka rin po. So, ganun pala, no? Kung ano yung problema, yun na yung solusyon. Yun po yung nakuha kong revelation dun sa kwentong ito sa Bible. Na kapag tumingin ka ron sa ahas, natuklaw ka ng ahas, tumingin ka pa ron sa ahas, gumaling ka. So, we need to submit to the plan of God. Amen? Wala namang pagpapala lang kung marunong sumunod. Sinong gusto mong ayaw mo nang mapalo ni Lord? Lord, susunod na lang ako. Meron pala mapalo. Kasi sagaran yung pagsaway ng Israelites, kaya dumadaan sila sa ganun. Ano pa po yung mga bababasa niya? Yung mga pagkain. Sinabi ni Lord, ang sabi ni Lord, wag magtabi, wag magtago. Bibigyan ko kayo ulit kasi bukas. Ang ginawa ng iba, hindi sayang eh. Tabi natin. Ano nangyari kinabukasan? Inuod lang. Bakit? Ang instruction kasi ni Lord, napakahalaga. So, okay lang anak, huwag kang manghinayang doon sa pinakawala mo. Marami pa ako niyan. Amen. Kaya ang mundo pa lang ngayon, maraming tao, talagang binibigay na yung buhay nila para kumita lang ng pera. Hindi nila alam, si Lord na kay Lord lahat. Amen? Iniiwan yung one thing, hinahabol yung everything. Pero hindi natin alam, most of the time, yung one thing na yun, nasa kanya na yung everything. Yung bang pag may Lord ka, damay na pala lahat. Sino pa excited doon? Amen. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Nahanapin lang po natin ng hanapin si Lord. Alam niyo po yung mga kailangan niyo. Minsan nga yung mga nakakalimutan mo ng problema. Si Lord na po ang bahala ron. That's why we need to look unto God, and our problem is the problem itself. Siya nang bahala sa problema niya. Mamroblema sa sarili niya. So, Moses successfully brought Israelites to the promised land. Alam natin yung journey, no? Yung kwento, no? Series of testing, series of yung mga murmuring, napakarami nilang reklamo. But yet, natuto sila at nakarating sila dun sa promised land. So, sabi rito, in our conclusion, ito rin po yung ating tema, lalo sa mga nangyayari ngayon. Sabi po rito, 2 Chronicles chapter 7, verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and I will heal their land. So, ang sakit pala, hindi lang yung mga natural sickness. Tama? Yung karamdaman, hindi lamang po pala yan. Ang disobedience pala, sakit din pala yan. Ang pagiging masuwain kay Lord, sakit din pala siya. Ang pride pala, pride of life, ay kasalanan din kay Lord. Tama? Ang pagiging matigas, or ano pa yung mga bagay na hindi nakakalugod kay Lord, ay matuturing na sakit. Sino pong gusto mong gumaling ka sa umagang ito? Amen. Gumaling ka sa matampuhing puso. Gumaling ka sa mapagmataas na tingin sa kapwa. Di ba nangyayari yun? Tingin ko, mas magaling ako rito. Tingin ko, parang ako lang marunong dito sa lugar na tayo. So, may mga ganong enemies na bulong. Pero maganda rito sa umagang to, lahat po tayo hihingi ng pagpapakumbaba kay Lord. Pwede po bang tayo lahat? And sabay-sabay po tayong humingi ng pagpapakumbaba, ng pagpapatawad kay Lord. Because the word it says na if we humble ourselves and pray at hinanap natin ang mukha ng Panginoon, pagagalingin niya po tayo. At ang mga anak po ni Lord ay gusto niyang dalhin sa promised land. Yun po yung mga pangako niya sa buhay natin. Kaya po, tayo mismo sa umagang to, let us check our hearts this morning. Ating pong i-evaluate ano po ba yung mga bagay na laman ng puso natin. Baka po meron itong pagsuway kay Lord sa kanyang mga utos. Baka po meron itong hindi magandang laman, hindi magandang motibo. Let us submit to God right now. I-open po natin sa Panginoon ang mga bagay na to. Na Lord, within a week,
Lord, my heart's not okay, Lord. Hindi po naging mabuti, Lord. May mga areas sa buhay ko po, Lord, na ako po Lord, marami pong agam-agam, Lord, na hindi po nakalugod sa inyo, Lord. Ito po yung pagkakataon na para humingi tayo ng kapatawaran sa Lord. Naibaba po natin ang ating sarili because lahat ng meron tayo, kung may bihis man tayo ngayon, it is because of God. Ano man meron tayo ngayon, karangyaan sa buhay, it is because of the Lord. That's why, the end of the day, wala po tayong pwedeng pagmalaki kay Lord. Dahil lahat po ng ito ay dahil sa kanyang biyaya lamang. Kaya po, Ama, nakikita niyo po ang iyong mga anak sa umagang to. Lord, lumalapit po kami, nagpapakumbaba. Lord, ano naman pong bagay ang amin nasabi, nagawa within a day, the past few days, Lord. Lord, we humble ourselves, Lord. We cry out for forgiveness, God. Lord, hanggat di kami humingi ng tawad, Lord, hindi kami gagaling sa karamdaman meron kami, Lord. At ito po'y karamdaman, Lord, na kumakalat sa aming katawan, Lord. At Lord, magiging manhid kami, Lord, pag hindi namin sinuko sa iyo ngayong umagang to. Lord, kung may pride of life kami, Lord, at hindi namin sinuko, Lord, magiging matigas ang puso namin, Lord. Lord, alisin niyo po ang pusong mapagmalaki, Lord, mapagmataas. Kundi, Lord, palitan niyo po ng pusong mapagkumbaba, Panginoon. Lord, huwag namin tignan na kami higit sa kaysa sa iba, Panginoon. Lord, tignan namin na kung kami nakakahigit man sa iba, Lord, tignan namin, Lord, na kung anong may tutulong namin sa iba, Panginoon. Lord, it's just the principle of the ladder, Lord. Lord, maaari ngayon nasa taas kami ng hagdanan. Lord, marami pong nasa baba, Lord. Lord, wag po kami maging makasarili, Panginoon. Lord, matutunan namin bumaba ng ilang baitang, Lord, para abutin sila, Lord. Matutunan po namin na abutin sila at hilahin din pataas, Panginoon. Sapagkat, Lord, ito po yung disenyo mo sa amin, na wag po kami mag-iwanan sa isa't isa, Lord. Kundi, Lord, magtulungan, Panginoon. Lord, gaya ng sinabi ni Pablo, Lord, sa mga hentil, siya'y magiging hentil, Lord. Sa mga makasalanan, siya'y handang maging mababa, Panginoon, para maabot ang mga makasalanan. Kagaya ni Jesus, Lord, nakipag salo-salo siya sa hapag sa mga makasalanan. Lord, kinu-question po ito ng mga Pariseo, Lord, na itong Diyos na nakiklaim na siya'y banal, na siya'y anak ng Diyos, ay nakikipahalubilo sa mga makasalanan. Lord, dalangin namin magkaroon kami ng puso na kagaya ng kay Jesus, Lord. Lord, hindi dahil pag sumama kami sa makasalanan, kami makasalanan, Lord. But, Lord, it is an opportunity, Lord, para to reach more souls for you, Lord. Lord, hindi po kami masaya na nandito kami lang ligtas, Lord. That's why, Lord, every time, Lord, na lumalabas kami sa lugar na to, Lord, Lord, dalhin mo kami sa mga tao, Lord, na feeling nila, Lord, wala nang bukas, Panginoon. Wala na silang nakikitang liwanag, Lord. Kaya gumagawa sila ng mga hindi kalugod-lugod sa iyong paningin, Lord. Lord, kami po ang maging ilaw at asin ng mundong to. Lord, every time na, Lord, nakakausap, nakakasalamuhan namin ng mga tao, Lord, Lord, makita yung impluensya mo sa buhay namin, Lord. Hindi po kami, O God. Kaya, Lord, we cry out to you this morning. Lord, heal our hearts, Lord. Heal our pride, Lord. Heal our, Lord, unsubmissive heart, Panginoon. Lord, pagalingin niyo po kami. Ikaw po ang aming Jehovah Rapha, Panginoon. The Yahweh Rapha, Lord. The God who heals, Panginoon. Lord, marami pong hindi gumagaling sa buhay namin. Dalangin namin pagalingin niyo po sa oras ito, Lord. Lord, baka po may sugat pa ng kahapon hanggang ngayon. Hindi pa namin mapatawad yung taong yun, Lord. Lord, palayain namin sa oras ito, Panginoon, ang aming puso. Lord, maging maluwag ang aming paghinga, Lord, sapagkat, Lord, ayaw po namin mamuhay na sumusunod sa iyo, and yet, may mga retaliation sa amin ng kaaway, Lord. Kaya po, Lord, sa umagang to, we cast out, Panginoon, pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus
ang mga bagay na to, Lord. Lord, mabubuhay kami na may puso, Lord, nakagaya sa iyong anak na si Jesus. Lord, puso, Lord, na ang tanging laman ay ang pagtulong. Tanging laman ay pag-ibig, Panginoon, hindi po pag-iiganti, Panginoon. At Lord, sa mga nakagawa rin sa amin ng hindi maganda, Lord, pinapatawad na po namin sila, Panginoon. Pinapalaya namin sa oras na to, Lord, na Lord, sapagkat alam namin, every time we forgive them, O God, kami po ang nagbe-benefit, Panginoon. And Lord, you said in your word that if we forgive others, Lord, the Father who are in heaven will forgive us also, Panginoon. Pero Lord, kung hindi kami magpapatawad, Lord, ng aming amang nasa langit ay hindi rin kami papatawarin, Lord. Kaya po, Lord, sa umagang to, we surrender everything to you right now, Lord. Sapagkat hindi namin magagawa ang iyong kalooban, hindi namin ma-advance ang iyong kaharian, Lord, kung may pabigat sa buhay namin, Lord. Hindi po kami makakasunod ng todo kung merong taling nagdudugtong sa amin mula sa aming mga kahapon, Lord. Kaya po, Lord, pinuputol namin, winawasak namin sa umagang to ang mga bagay na to, Panginoon. Lord, para makasulong ang iyong mga tao, ang iyong simbahan, Lord. Sapagkat pag kami nakasulong, Lord, breakthrough comes, Panginoon, along the way, Panginoon. Kaya, Lord, tanggalin niyo po sa puso namin ngayong umagang to, Lord, ang mga maruruming bagay, Panginoon. Ganun din po sa aming kaisipan, Lord. Tanggalin niyo po ang mga kaisipan na hindi mo disenyo, Panginoon. Lord, mabuhay po kami sa iyong kalooban. Mamuhay kami sa iyong salita, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Pagalingin niyo po kami. Gamutin niyo po kami sa umagang to. Marami kami, Lord. Alinlangan, Panginoon. Marami po kami, Lord. Lalo't within a week, marami pong nakasugat sa aming puso. Lord, tanggalin niyo po, Panginoon. Pagalingin niyo po, Panginoon. You are our Jehovah Rapha, Panginoon. The God who heal, O God. And right now, Lord, as we humble ourselves, Lord, pinapagaling mo na lahat sa puso namin. Pinapagaling mo na sa isip namin. Pinapagaling mo na ang aming buhay, Lord. And as we go out to this place after this, Lord, malaya na po kami, Panginoon. Wala na pong withhold ang kaaway, Lord. Kaya po, Ama, we glorify your name sa kalagitnaan pong ito, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord. At alam namin, Lord, hindi ka pa po tapos sa amin. Nagsisimula ka pa lang, Panginoon, na kumilos sa buhay namin. We are so much excited for your promise, God. Excited po kami sa pagdadalhan mo sa amin, Lord, na promise land, Panginoon. Kaya po, Lord, ang iyong mga anak sa mga oras na to, Lord, mayroon po silang kanya-kanyang dinidesire, Lord. Meron po silang kanya-kanyang struggle, Lord. Lord, sa mga oras na to, touch their heart, oh God. Touch their life, Lord. Ipuhin mo sila sa mga oras na to, Lord. Ang bawat isa sa amin, Lord, i-comfort mo kami ng iyong presensya, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po. Salamat po, Ama. Lord, pagharihan niyo po ang buhay namin. Wala pong kapangyarihan ng dyablo sa buhay namin, Lord, para hindi kami sumaya, Lord. Lord, sapagkat dalangin namin, Lord, ang iyong presensya lamang, Panginoon. Lord, the one thing that we ask, like David, Lord, is to dwell in the house of the Lord forever. Wala na po kami ibang nasa, Panginoon, at ang lahat ng other desire namin is just a bonus, Panginoon. Dagdag na lamang po sa aming buhay. Kaya po sa umagang to, church, let us talk to God. Speak to God. Kausapin mo po siya sa mga oras na to. Personally, mag-ask ka po ng forgiveness. Magbanggit ka po ng kapuri-puring mga salita sa ating Panginoon. Praise the name of Jesus right now. Let's bring the glory to the Father through Jesus. Hallelujah. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyong kabutihan, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa umagang to. Malinis na po ang aming puso muli, Panginoon. Lord, malaya na po kaming gagawin ng iyong kalooban. At Lord, patuloy na tunawin mo ang puso namin ng alab ng iyong presensya, Lord.
Lord, let the fire burn, breaks our heart, Lord. Bigyan niyo po kami ng pusong basag ngayong umagang to. Nang sa ganon, ang puso namin basag, bubuin mo, Panginoon. Kaya Lord, we are now ready to do your will more and more, Lord. We are ready to win souls for you, Lord. At masaya po kami gagawin ito sapagkat meron na pong passion sa puso namin. Passion na gawin ang iyong kalooban. Kaya po sa umagang to, as we worship you, Lord, through this song, Lord, let the fire of the Lord burn in our hearts, Lord. Lord, let the fire of the Holy Spirit touch our hearts, Lord, right now. And let us worship the Lord, family. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Let's make this our prayer, Lord. Wanna go back, Lord, to the way I used to be, the way I used to be. Yes, Lord, I wanna go back, Lord, to the way I used to be, before you rescue me. I will stop, wanna go back, Lord, to the way I used to live, the way I used to be. Don't wanna go back, Lord. Wanna go back, Lord, to the way I used to be, before you rescue me. I will not stop, and I will not stop, till every tribe and nation bows before you, Lord. Amen. And I will not stop till daily see your glory, see your glory. Your fire burns within me, burns within me. Your fire, your fire, your fire burns within me, burns within me. With your fire, Lord, your fire burns within me, burns within me. With your fire, your fire, your fire burns within me, burns within me. With your fire, your fire, your fire burns within me, burns within me. With your fire, lift up your eyes and see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise, lift up your eyes. Lift up your eyes and see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise, lift up your eyes. Lift up your eyes and see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes and see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Your fire burns within me, burns within me. With your fire burns within me, burns within me. With your fire, rise, oh rise, generation no longer forsaken. Arise, arise. Let's declare, let's declare.
Arise, generation, no longer forsaken. Arise, arise, arise. Arise, generation, no longer forsaken. Arise, arise, arise. Arise, generation, no longer forsaken. Arise, arise, arise. Your fire burns within. Let's declare, family. Burns within me with your fire. Your fire burns within me, burns within me with your fire. Your fire. Yes, Lord, let's declare your fire burns within me, burns within me with your fire. Your fire. Your fire burns within me, burns within me with your fire. Arise, generation, no longer forsaken. Arise, 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 generation. Arise, generation, no longer forsaken. Arise, arise, arise. Arise, generation, no longer forsaken. Arise, arise, arise. Arise, generation, no longer forsaken. Arise, arise, arise. Your fire. For the last time. Burns within me with your fire. Your fire. Your fire burns within me, burns within me with your fire. Ama, salamat po sa umagang to. Lord, the one thing that we ask, Lord, is to dwell in the house of the Lord forever. Lord, we pray, Lord, that the fire that you put in our hearts, Lord, ay manatili, Panginoon. Lord, yung alab ng pagsunod, Lord, wag pong mawala sa amin, Lord. Lord, bigyan niyo po kami lagi, Panginoon, ng dahilan para magpatuloy, Panginoon. Lord, sapat ang iyong biyaya, ang iyong presensya, Lord, para gawin ang iyong kalooban, Panginoon. Because you said in your word that you will never leave us nor forsake us as we do your will, O God. Amen. Kaya po, Lord, we are more confident, Panginoon, gawin ang iyong kalooban sapagkat alam namin, Lord, nauna ka na po sa amin, Lord. Bago pa namin harapin ang mga pagsubok, pinagtagumpayan mo na, Panginoon. Kaya po, salamat po ng marami, Lord, ang iyo pong mananagumpay na anak ay naandito, Yes. Lord, sapagkat tagumpay ka na po noon pa man sa buhay namin, Panginoon. Dalangin namin, Ama, patuloy ka po mag-shine sa aming buhay. Mag-shine ka po sa generation ito, Panginoon. Yes. Lord, yung generation namin ay hindi masasayang, Lord, sapagkat, Lord, ang iyong mga anak ay ginagamit mo, Panginoon. Amen. Salamat po, Ama, and it will soon to pass, Panginoon, but the legacy, Lord, na ginagawa mo sa iyong simbahan, Lord, ay ito po'y aalalahanin ng susunod ng mga salinlahi, Panginoon. Kaya po, this is a big privilege, Lord, na kami po'y gamitin mo. Salamat po, Ama, sa iyo po lahat ng katagumpayan, ng papurit pasalamat. Salamat po sa Christ in Your Family. Dalangin namin ang buong Christ in Your Outreaches. Lord, especially the Christ in Your Main, Lord, at ang lahat ng Sunday worship ng Christ in Your ay pinagpala mo na po, Panginoon. Lord, wala pong mapapahamak, kundi, Lord, lahat nakakapag-celebrate
makakalapit sa iyong presensya, Panginoon. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen and Amen. The best clap po para po sa ating Panginoon.